Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagpakgang sa sakit nga leptospirosis, gihingusgan sa mga barangay health centers sa syudad sa Sugbo. Kapulisan, andam na sa paghatag sa seguridad sa anti-corruption rally karong Domingo. Christmas decoration sa Dakbayan sa Mandaue, 95% nang nahuman. Duha, patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Residential tower sa Hong Kong, nasunog, 36 ka mga tao namatay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpanagang batok sa leptospirosis gipakusgan sa mga barangay health centers sa syudad sa Sugbo. Moabot sa 4 ka mga suspected nga mga pasyente sa maong mga sakit ang namatay human sa pag-igo sa bagyong Tino. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naka-alerto na ang Cebu City Government sa posibleng pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis human giagian sa mga bagyo ang Dakbayan. Sa ihapgikan sa Cebu City Health Department, 4 ang natalang suspected cases sa leptospirosis human giigo sa bagyong Tino ning Buwana diin pulos silang nakalas. Usa kanila ang kumpirmadong natakboyan sa Mongkagaw human gituuhang ni humod sa baha. Matud sa Pangulo sa Cebu City Health Department nga si Dr. Daisy Villa nga gipaabot pa ang laboratory tests sa uban. Wala na tama, wa ganita kakabot sa atong alert level, kanya wala sad ta kas epidemic level. Ika Enero hangtod Oktubre ning tuiga, moabot sa 93 ang nataptan sa leptospirosis entero Dakbayan sa Sugbo, diin 17 kanila ang nakalas. Resulta kini sa sagunson nga pag-uwan og may resulta na sa paglunop. Makuha ang kagaw sa leptospirosis gikan sa hugaw sa ilaga ug masagol kini sa baha. Kung masulod man sa lawas ang kagaw nini, makasinati siya og sintomas hangtod sa napuka adlaw nga incubation period. Ang mga sintomas dinhi sumapa sa Department of Health, hilanat, labad sa ulo, pagpanakit sa kaunuran, pagpamuwa sa mata, pagsuka, apil na ang yellowish nga pamanit. Mong gitahasan ng daan ni Mayor Nestor Archival ang City Health Department nga pakusgan ng monitoring ug surveillance sa mga nataptan sa mong sakit. Pinagikini sa pagapod sa prophylaxis medicine nga imnon sa mga nihumod sa baha, ilabi na kung samaran ang tiil. In fact, ito gani yun sa katong pinakadako dito sa Bakayan, ang atog yung City Health mo ay naghatag yun og mga tambal nga. Ingon sila, oy, kanang imong tiil na tuhumol na sa humol sa kanang sapa, automatic nilang gitagaan. Aron dili magpunsisok sa mga tambalanan, ilabi na sa Cebu City Medical Center at imanununa sa barangay health centers ang adunay mild symptoms nini aron matambalan dayon. So atong gisultian gyud ang mga disaster nga please, the moment na mo makit-an nga medyo nahilantan or whatever nga tungod na samad, diri una mo kanang take care sa kanang health center. Ayaw una gyud pwede dad didto kay ang atong ibutang sa ospital katunag yung grabe-grabe. Painumdum karon sa mga eksperto nga magsulubog butas o ubang protective gears kung muhumod man sa baha. Mupahiling dayon sa labing duol nga health facility kung masinati man ang sintomas sa leptospirosis. But if na ay history nga nasamad na ka, na kay samad is unya
kuan ka sa baha. So as much as possible adto gyud sa sentro kay tagaan nato og prophylaxis. Ian Navarro, CCTN News. Mga progresibong pundok ubos sa payong bato korupsyon moapil sa protestang pasiugdahan sa Archdiocese of Cebu karong Domingo sa hapon. Apan magpabili ng ilang panawagan nga mokadaog sa katungdanan ang presidente o vice-presidente sa nasod. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Giila nila ang nimong inisyatiba ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga ipadayag ang kasagbuyo ngadto sa gobyerno tungod sa grabing korupsyon. Isip pagsuporta, mukuyog ang mga progresibong pundok ubos sa grupong payong bato korupsyon sa himong protesta karong Domingo sa hapon. Pipila kanila ang manimba sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu samtang mag-abot ang ubang religious groups sa Plaza Independencia. Mukuyog sila sa maong grupo o ubang pundok sa pagmarcha hangtod nga makaabot sila sa Fuente Osmeña Circle. Mag-expecta mas dako siya nga crowd, no? Ang atong gidahuman, no? Kining mga kuano diri mga tang-ani nga mga organizers, sila ni Father na ay mga grupo pud, so expecta ni ana. Kaya ang Cebuanos is mga ligdong usab nga butante. Galing lang kay ang produkto karon sa atong mga establisyadong ingno nato kanang mga paghisgot sa kanang mga isyu, maglisod na gyud ang kanang ordinaryong Cebuano unsaon pagsabot as unsay fake, unsay original. Gila nila ang malinawong pamaagi sa pagprotesta apan magpabilin ang panawagan nga pakanaugon silang Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte. Alang sa mong grupo, sila ang nagdala og kahasol sa ubang tao, ilabi na nga natagamtaman ang epekto sa bagyong Tino diin, napalpak ang flood control projects ug mas digrabe ang korupsyon. Maong buot nga manubag ang maong mga lider ug mas mayong pangandaman sa sayo pa lang ang Transition Council. Sa tanaw namo, maoy makahatag og gitawag nato kanang tinud-anay gyud nga investigation, pag-prosecute gyud sa mga kawatan ay samtang naa paning duha top 2 nato ka mga opisyal, presidente ug vice presidente. Puro ra gyud na magdipinsahay kanila ug mismo pod sa ilang mga aliado. Sa wala pa ang mismong marcha, muhimo og kaugalingong protesta ang Bayan Central Visayas ug ubang kaalyadong grupo sa Daan Colon sa Domingo sa buntag. Diyan nila ipabuhagay og isinggit ang mga kahiwi ang nakitaan sa gobyerno. Sa laing bahin, gibutig ni Mayor Nestor Archival nga adunay permit ang syudad alang sa maong pagmarcha karong Domingo sa hapon. Gisiguro sa city government nga magpabili ng kahapsay sa maong kalihukan dungan sa pagtugot nga ipadayag ang ilang panawagan ngadto sa kagamhanan. It's standard operating procedure. In fact, ang PNP, muhatag yun nato sila kaning iriha, mauni nagamit ani Archdiocese, kani mauni mga kanang grupo sa mga interfaith o ina na ba. So, it goes without saying na ang PNP, niya nakanindot sa PNP, CD, taga Cebu manggod ato. So, dahil kayo kaya nindot kayo ang coordination nato. Ian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo andam na sa paghatag sa seguridad sa himuon nga anti-corruption rally sa nagkadaiyang sektor karong nga Nobyembre 30. Duha ka adlaw sa dili pa ang kalihukan, isa ka na sa Police Regional Office 7 ang ilang alert status gikan sa normal ngadto na sa heightened alert. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangandam na ang kapulisan sa sulod sa Sugbo sa ipaigayon nga anti-corruption rally nga himuon sa nakadaayang sektor sa Katilingban sa maabot ka Domingo, Nobyembre 30, 2025. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga nagandam na sila og mga personnel sama sa Civil Disturbance Management CONCIDIAN team nga tahasan nga mobantay sa dapit din dito ilusan ang mga programa. Lakip sa lang ipakatap ang mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit o mga uniform personnel nga magsilbing perimeter security aron masiguro nga hapsay og walay mahitabong nga kasamok sa laga mga kalihukan. Discount 30 pumulit pa mo ang deployment about sa CDM na tayo ready diha, then same time ang atong Team Mario para sa traffic security, then aside that na tayo sa perimeter security yan dan pero ongoing pa ang atong pagkuan pumulit sa deployment.
Wala una mohatag og impormasyon si Los Baños kung pila ka pulis ang ilang ipakatap. Apan ang ipaniguro nga gatusan ang ilang gamiton gawas sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit, Bureau of Fire ug Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Gitinguha nila nga dili mabalda ang dagan sa trapiko din katuga mga mobiyahe ug katuga dalhon sa tambalanan mahimong makaagi. Awhag lang sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa mga mosalmo sa rally nga mosunod lang sa lagda sa gobyerno ug dili mabaga ng mga agianan aron dili mahasol ang ubang tao nga doon na importante nga mga lakaw. Kay man lang sir nga mosunod ta sa kuan ipatuman sa ato mga kapulisan labi na sa traffic security para dili makaproblema sir. Din sunod ta sa unsay kuan unsay nakakuan lang gialaw na. Duha ka adlaw sa lipang anti-corruption rally isa ka na sa Philippine National Police. Ang ilang alert status ikan sa normal ngadto sa heightened alert tibok Pilipinas. Wala hinon makamonitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad ng maong rally apan wala sila mo kumpiyansa nga tungod ani gimanduan ang tanang station commanders nga magbantay silang tagsitag sa kajurisdiksyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Og 1 billion pesos aron ayuhon ang mga gubang school buildings sa probinsya sa Sugbo. Ato sa panagtapok sa mga Regional Development Council Chairperson sa Kauluhan, gihangyo ni Gobernador Pamela Barre-4 ang DepEd nga tabangan sila sa pagpaayo human giigo sa bagyo ug linog. Kay alang ni Barre-4 apektado ang kahimtang sa mga magtutungha tungod sa pagguba sa mga classrooms. Matod sa Provincial Information Office nga nagagikan ang maong pondo sa Quick Response Fund gikan sa ahensya. Tungod niini gitahasan ni Barre-4 ang Planning Office sa Kapitolyo nga makig-alayon sa Department of Public Works and Highways alang sa himuong rehabilitasyon. Pondo sa Office of the Vice President sa sunod nga tuig nga mukabat sa 889 million pesos aprobado na sa Senado. Paspasay noon ang himuang nahimputabo nga budget deliberation sud sa 5 minutos human nga way ni babag nga mga senador. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Daling giaprobahan sa Senado ang 889 million pesos nga budget sa Office of the Vice President alang sa tuig 2026 sud lang sa 5 minutos. Sa plenary session kaganina, buot ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito nga i-terminate ang deliberations aron sukit-sukiton ang pondo sa OVP. Giuyuna ni Senate President Tito Soto III ang maong mosyon human walay ni babag nga senador. Tungod niini, personal nga gipasalamatan ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga senador sa daling pagpasar o gikuyugan siya sa mga kaalyado. Una nang giduso sa Senate Committee nga isa ka ngadto sa 889 million pesos ang budget sa OVP gikan sa 733 million pesos nga giaprobahan ang daan sa Kongreso. Sa iyang manifestation, gipasalamatan sa kaalyado ni Duterte nga si Senator Robin Padilla ang mga kauban tungod sa dugang budget. Alang niya kinahanglang maabot sa ubang mga nanginahanglan ang serbisyo gikan sa Vice Presidente. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Human sa budget deliberations, igo lang nagpasalamat si Duterte ngadto sa mga senador nga nipanalipod sa budget sa OVP. We'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan lang. Naglikay si Duterte sa pagtubag sa mga pangutana sa media pagkahuman sa iyang mubo kaayo nga statement. Gipabilin sa Senado ang pondong gikuhaan unta sa Kongreso taliwa sa panawagan sa mga kaalyado ni Duterte nga ibalik ang mga gidusong pondo alang sa social services. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Christmas decoration sa siyudad sa Mandaue, 95% nang nahuman. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Di ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. Nangita pa mo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home.
you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, Christmas decoration sa palibot sa Mandawi City, 95% na nga nahuman. Apan dili una sila muhimo og in grande nga Christmas party alang sa ilang mga empleyado gumikan sa kasamtangang krisis. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon ang pagtrabaho sa sakop sa Department of General Services sa pagpanindot sa Christmas decoration sa Heritage Plaza. Ang mga mabulukong dayan-dayan naglakip sa 17 metros nga higanting Christmas tree, Santa Claus House, higanting puwang nga ribbon sa City Hall, mga dagkong letra sa Christmas og 2025 sa fountain area ug uban pang palibot sa plaza. Aduna usab gipang butang nga mga parol sa kilid sa daan sa City Hall. Lakip nga butangan ang AC Cortez ug Guano Avenue. 95% ng kompleto ang dekorasyon ug gilauman nga mahuman kini sa dili pa ang Christmas tree lighting ugma sa gabii. Ako lagi ang gibutangan ni is murag mga bright and sparkling gid nga mga colors ba kay ngano for all the katalagman nga naagian nato karon na atong na experience ato ipakita nga kanang nagihapoy paglaom. Iban-abanang moabot sa 7 ngadto sa 8 milyones pesos ang gigahin sa syudad alang sa pagdisenyo sa plaza ug sa ubang kadalanan. Hindi na makat magalit nato ang cost. I'm sure it's lower than the previous na year. Nagdaghan ka gastusan ng city diri. Pero sa pwede di sa namubutang o sugha. Nung ato man ni Pasko magita din na ingon bitaw sila. Resilient man gyud niya. Not only na Cebuano sa kaning mga Filipino bro. Dili nato pwede mapaipas ang Pasko, labi ng Pasko karon. Sa laing bahin, wala ipatuman nga Christmas party ang syudad alang sa mga empleyado tungod na sa nahitabong mga katalagman lakip na ang epekto ni Bagyong Tino. Wala na. Ato na lang sila siguro mo-provide na lang tag kanang trays pa, kanang food tray, Sa wala pa ang bagyo, matud sa mayor nga ang syudad ni patuman na og cost cutting sa mga meeting og training tungod sa kakuwang sa target nga koleksyon sa buhis sa minglabay nga duha ka tuig. Hinuon bisan pa niini, miingon si Uwano nga mohatag ang syudad og ham, tusino ug longganisa sa matag empleyado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ipatuman sa syudad sa Mandawi ang mga lakang aron mas mapalambo ang pagtanyag og mental health services. Sa gipahigayong 4th quarterly meeting sa Mental Health Board, gisgutan ang record sa mental health sa syudad ug kun unsaon pagpalambo ang interagency coordination pagtubag sa mental health emergencies. Gitutukan sa diskusyon ang papel sa mga barangay sa pagdumala sa mental health emergencies. Nagkauyon ang board nga kinahanglan mas klaro ang koordinasyon tali sa barangay, samso ug uban pang sektor aron mas hapsay ang proseso sa pagatiman sa mga kliyente o pasyente gikan sa initial response hangtod sa follow-up care. Padayon ang pag-renovate sa library sa syudad sa Mandawi nga nahimutang sa Rizal Bonifacio Memorial Building sa Heritage Plaza. Kini himuong electronic library o gikatakdang ablihan sa sunod semana. Magtanyag kini og libre nga internet access alang sa mga mag-research o mag-print og mga gikinahanglang proyekto sa mga estudyante. Gisusi kaganin ang buntag ni Mayor Junkie Uwano ang pagtrabaho. Dugang 15 ka mga computer units ang ibutang sa library nga gidunit usab sa pribadong kompanya. Tungod niini, moabot na sa 36 ka mga computer din ang uban na himutang sa ground floor. Ang foundation na mo na tayong gihangyo na nato nila. Actually ang unit sa abot na dugay na ni siya. Ato na lang yung gihuwat na mahuman ni atong e-library nato. Additional na naman tay existing 21 karon sa sud kani siya for 24 hours na nato na makaabil ang itong mga students o itong mga both high school and college students.
Napaglantawan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sayo mahuman ang Sinulog Grand Parade karong Enero 2026. Tungod kini sa limitadong ihap sa mga dancing contingents ug mga floats nga paubo sa striktong mga lagda sama sa iyang gidakon. Matod ni Archival nga gilikayan nila ang dakong kahasol sa mga manayaw ug mga nananaw tungod sa mga kakuliang masugatan. Hinuon gitahod nila ang desisyon sa Talisay City ug Danao City nga dili una mosalmot sa Sinulog Parade aron tutukan ang rehabilitasyon human sa bagyo. Apan magpadayon ang dakong kasaulugan subay sa pagpatuman sa himuon nilang mga kausaban. Pangasitahon ang dili magtarong sa pagsulob o gadisinting sinina sa tanan nga mga pampublikong dapit ning dakbayan sa Sugbo. Tungod kini sa Public Decency and Attire Ordinance nga bag-uhay lang nga napasar sa konseho sa syudad sa third and final reading. Ginadili ang paghukas sa sinina sud sa mga dagkong tindahan, plaza, terminal, buhatan sa gobyerno ug uban pa. Kung magbagahi ang magbalampuso niini ang multahan siya. Kung ang malapason, pamultahon siya og hangtod 5,000 ka pesos, mapriso sud sa usa ka tuig ug tinguha nga mga mahan sa maong ordinansa nga si Council Bibs Andalis nga ipabilin ang pagka-family friendly sa mga pampublikong dapit. Mosunod, duha patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinis Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinis Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And
I don't think you want to put him down. Says I kiss me on the lips of wine. It thinks as bad as me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, 43 anyos nga motorista patay human na bangga sa Center Island sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa investigasyon sa kapulisan, way gikasugat nga ang motorista o self-accident lang ang mao nga hitabo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Patay ang usa ka motorista human kini nabangga sa Center Island sa ML Quezon Highway sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City pasado 1:30 sa kadlawon kagahapong adlaw, Nobyembre 26. Ang biktima usa ka 43 anyos nga lalaki nga taga barangay Upaw, Mandawi City. Mato di Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon padung unta sa Marcelo Ferdinand Bridge ang biktima. Kasi sa investigasyon ma'am, walay kontra ni siya ma'am, nagmotora ni siya. Nya kalit lang ni swerve ang iyahang motor nga gisakyan ma'am o naigo siya sa Center Island. Dugang pa ni Petesio nga hawan usab ang dalan sa maong orasa. Daling girespondihan ang 43 anyos apan pag-abot niini sa tambalanan, gideklarar na kini sa attending physician nga dead on arrival. Wa na usab masusi kung nakainom ba ang maong motorista. Crystal Joy Filerca, CCTN News. 19 anyos nga motorista patay human mabangga sa gikasugat nga minivan sa barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinahanglan usab operahan ang usa ka mata sa driver sa minivan human nasudlan og bildo tungod sa pagkabuak sa windshield sa sakyanan. Ang kasiran hatod pagbalik ni Crystal Joy Filerca. Patay ang usa ka motorista human mabangga sa usa ka minivan pasado 2:30 kaganihang kadlawon sa Mar Beach Road, Sitio Kalubihan, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Ang biktima usa ka 19 anyos nga lalaki, usa ka tinun-an sa grade 9 ug residente sa Bagong Bayan 2, Barangay Maribago. Samtang ang minivan gimaneho ni alias Gio, 42 anyos nga residente sa Paho proper, Barangay Paho. Mato ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, ang 19 anyos uban ang barkada niini nagtapok sa usa ka beach resort sa naasoyng lugar. Apan nilakaw kini aron magpalit og sigarilyo ug nianang higayuna padung naunta kining mobalik sa maong beach resort. Ug sa iyang pagbalik, gikasugat na niini ang minivan. Sugat ni sila niya. Abot sa usa ka area nga kurbadahon ma'am, kining pag-drive o motor kini batan-on. Ni lapas bitaw siyang lane ma'am pagkurbada. Dito siya naigo sa multicam. Samtang nibutyag si alias Gio nga nianang higayuna, gikan sila sa beach kung asa nagikan ang motorista ug padung naunta silang mupauli. Apan ilang nasugatan ang 19 anyos. Ang motor kusog kayo yang dagan nagkuan ba kanang kurbada bitaw. Actually nagtanaw gyud ko sa driver kay layo pa lang sa kurbada. Paggawas niya sa kurbada, nagtanaw naman ko niya. So pagtanaw na ko niya, na-feel gina ko na hadlok na siya, bamrag na taranta bitaw siya. So ang libuhat na ako, nihunong ko, niliko ko ba? Akan gibawi na ko kung sakyanan, nihunong ko. Apan sa ilang paghunong, diha na nabangga sa ilang sakyanan ang motorista nga mo'y hinungdan sa pagkabuak sa ilang windshield. Pero it happens, overshoot gud to siya. Nibangga gid siya sa ako ang simud sa corner gid. So ang nahitabo kani sa ako is pagbangga mo ganyan sa helmet, ana ba so iyang ulo mo na igo dito sa windshield. Pag igo sa windshield ni shatter ug maning nakan sa kong mata na napuno og bildo. Samtang kinahanglan usab operahan ang usa ka mata ni alias Gio tungod kay nasudlan kini og mga bildo. May nalang kay wara naangol ang iyang asawa og 3 anyos nga anak nga diha naglingkod sa front seat. Hinoon sumapa ni Petesio nga andam nga makigareglo ang pamilya sa motorista. Samtang andam usab nga moabaga si alias Gio sa pagpahiluna sa patayng lawas sa 19 anyos. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Residential tower sa Hong Kong gilamoy sa dakong kayo diin 36 ka mga tao ang nakalas.
Nagpakisusi usab ang Department of Foreign Affairs sa konsulada kung aduna bay mga Pilipino nga natanggong sa mao nga dapit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Patay ang dili momeno sa 36 ka mga tawo ug ana sa 279 ang gipangita sa motoridad human sa dakong sunog ni Ulbo sa kataas nga residential towers sa Hong Kong kagahapon. Ni Ulbo ang kayo sulod sa Wang Fuk Court sa Tai Po District. Og dali kining mikaylap ngadto sa ubang mga andana sulod sa 31 ka story nga building. Matod sa motoridad didto, una kining tumaw pasado alas 3 sa hapon. Apan naamong hinon ang moabot sa libuan ka mga residential units. Paspas ang pagkatap sa kayo tungod usab sa mga scaffoldings nga hinimo sa kawayan nga maoy nagputos sa residential building. Tinabangay ang mga kabumbiruhan sa Hong Kong ug China aron unta makontrolar hangtod nga mapaong ang dako nga kayo. Gidala sa tambalanan ang 29 ka mga tawo apil na ang laing pito diin tandugon kaayo ang iyang kahimtang. Daling nagpakisusi ang Department of Foreign Affairs linisato ngadto sa Philippine Consulate General dito sa Hong Kong kung aduna bay mga Pilipinong natanggong sulod sa residential tower. Sumapa ni DFA spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona nga nakadawat sila og unverified reports bahin sa posibleng na missing nga mga Pilipino dito. Ning kasamtangan og din pagkutlo sa balita, wala pay Pilipinong nakalas o naangol atol sa maong insidente. Gian Navarro, CCTN News. Gipaubos sa kinalit nga Greyhound operation ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa kapulisan sa probinsya uban sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o ubang unit sa PNP. Ubay-ubay nga mga kontrabando ang nasakmit apan walay illegal nga drogas ang nakuha ang otoridad. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gisurpresa ang mga person deprived of liberty sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center CPDRC human gipaubos sa kinalit nga Greyhound sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa laing police unit sa pagtugot sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo atol sa gimong Oplan Galugad. Nakakuha ang mga otoridad ug mga kontrabando nga hugot nga ginili sa sulod sa CPDRC sama sa 104 ka mga cellular phones, chargers, mahait nga hinigiban ug gaba sa puthaw sa sulod sa mga selda sa mga PDL. Mato ni retired Police Superintendent Felipe Montejo, ang warden sa CPDRC nga bisan unsa nila ka strikto nga walay makasulod nga kontrabando sama sa cellphone apan do nagihapoy makalusot. Iyang gipasabot nga hugot nila nga gidid-an nga makasulod ang mga matang sa kontrabando lakip na ang illegal nga drugas ang litno na sila itawag sa sulod sa pasilidad nga mahimong didto manawag ang mga PDL alang silang pamilya. Number 1 ni siyang kuan, number 1 gini siyang cellphone kay ana mo mga transaction nga in fact nana mo tay itawag nga pwede naman sila makatawag sa ilang mga pamilya na nasa gawas kuan siya itawag. So wala na gyud na siya cellphone kananan mo tay itawag. Tungod dinhi mo palawom sa investigasyon ng CPDRC uban sa kapulisan ug PDEA kung kinsa ang nagpalusot sa mga kontrabando aron ila kini nga mahatagan og aksyon. Ang CPDRC dunay 923 ka mga PDL, din kapin sa 80 niini mga babae. Gitinguhan ni Montejo nga mawagtang na ang mga kontrabando nga makasulod sa daga pasilidad aron nga magpabili ng kahusay sanglit o sani sa mga pamaagi nga mohimog illegal nga kalihukan ng mga PDL. Atong gi-expect kini siya nga waong tani mga kontraband para ma-maintain atong kahapsay ka linaw sa atong facility. Si Investigation Agent 3 Junar Quaison, ang acting provincial officer sa PDEA 7 Cebu, bibutyag ang tumong nila sa gihimong Oplan Galugad mao ang paglimpyo sa mga jail facility aron dili makasulod ang mga kontrabando sa mas illegal nga drugas. Iyang gipasabot nga kung padayon nga makasulod ang mga kontrabando sa mga bilangguan, pakyas ang tumong sa pag-rehabilitate sa mga PDL kung naapay cellular phones nga mahimong gamiton aron makakuha o makabaligya sa illegal nga drugas ug umampang nga mga butang nga gidili. Basically, ang purpose magod na nabot sila dire is for them to reform and to rehabilitate kaning illegal nga drugs. So ato lang gina-reinforce ni pinaagi aning activity to eliminate the illegal drugs and their means to acquire illegal drugs. So mo nang natay mga na-recover nga mga cellphone, and then for the safety na lang pod sa CPDRC nanang natay atong gi-recover ang mga hait nga mga butang para basin unyag magkagubot.
So mo siya ang mga purpose na to ani. Tungod sa mga nakuha nga butang sa masahait nga hinigiban og cellphones, girekomendar karon sa PDEA-7 sa CPDRC nga pahugtan pa nila ang ilang seguridad gikan sa mga dalaw. Lakip na sila nga mga personnel basin dunay nagpalusot kanila. Giangko ni Quaison nga mibati sila og kabalaka sa kadaghan sa mga kontrabando nga ilang nasakmit og posibleng dura pay uban nga mga butang nga wala pa gyud nila makuha sa matag silda nga posibleng gigamit kini sa transaksyon sa illegal nga drugas. Amo nga mga gadget ang kinaknang ipaubos kini sa forensic examination aron masiguro kung doon na ba gipanggamit sa illegal nga kalihukan sa mga PDL. Actually, these numbers no medyo kabalakan gini siya. Kay out of the 900 plus inmates, 104 ang atong na-recover. So that comprises around 10% ang na-iPhone nga na-recover lang nato. So napagitay gi-expect nga wala pa na-recover ani. So what if this phone are being used to facilitate drug transactions pero dili pa kita ka conclude na maghuwat pa kita sa forensic na to ana ug say makita na. Mipasalig ang PDEA-7 nga magpadayon ng ilang himuon nga jail clearing sa tanang jail facilities sa Central Visayas aron mapuhag ang pagkuyanap sa illegal nga drugas sa sulod sa mga pasilidad. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 28 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, samtod ugba sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Paso na!